Breaking news, walang kasunduan na nangyari sa pagitan ng Amerika at Iran sa kanilang ginawang pag-uusap sa Islamabad, Pakistan. Paano kung ang Hezbollah at Israel pala ang may matinding dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng kasunduan ang Amerika at Iran? At kung paano? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 12, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ang balitang ito ay talagang pinaka-asam-asam ng Iran, ng United States of America maging ng Israel. At ang balitang ito ay inaabangan ng mga world leaders maging ng iba't ibang mga news agencies sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito mga kaibigan ay ang nasabing muling pag-uusap ng United States of America at Iran na isinagawa sa Islamabad, Pakistan. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Amerika at Iran ay nag-usap. At take note mga kaibigan na napakahalaga ng pag-uusap na ginagawa ng Amerika at Iran. Dahil kung hindi magkakasundo, napakalaking gulo ang mangyayari. Gera talaga, hindi lang madadamay ang malapit na mga bansa, kundi maging ang mga malalayo. At sa pamamagitan din ng pag-uusap na ito, maaaring matamasa ang kapayapaan. At kung inyong naaalala, bago sumiklab ang digmaan noong February 28, 2026 sa pagitan ng Israel, Amerika at Iran, nagkaroon muna ng unang pag-uusap pero walang nangyari. Ikalawang pag-uusap, wala ring nangyari. Pangatlong pag-uusap, wala ring nangyari. Humirit ang Iran ng pang-apat pero hindi na nakinig ang United States of America at Israel dahil nasa isip ng Amerika at Israel parang delaying tactics ito na kunwari magkakaroon ng pag-uusap pero patuloy na ginagawa ang kanilang nuclear weapon na siya namang iginigiit ng Iran na wala daw silang proyektong ganito. Hanggang sa magkaroon ng matinding bakbakan. Maraming mga infrastructures ang nawasak sa Israel, maging sa Iran at lumawig pa sa iba't ibang bahagi ng Gulf countries. Saudi Arabia, UAE, sa Bahrain, maging sa Cyprus, maging ang Lebanon mga kaibigan, nabagsakan ng missiles ng Iran. Inaasam ng maraming mga bansa ang peace talk. Yan ang ginigiit ng Amerika, iginigiit din ng Iran. Hanggang sa nagkasundo ang Amerika at Iran, tinanggap ng Amerika ang 10 point ng peace plan ng Iran. Kasabay nito ang pangako ng Iran na kanilang muling bubuksan ng Strait of Hormuz. At isa pa mga kaibigan, ang demand ng Iran na hindi na aatakihin ng Amerika at ng Israel ang mga alyado ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthis. Ngayon, sa dalawang bagay sa 10 puntos, hindi ito natupad. Ano yun? Yung muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sapagkat isinara muli ito ng Iran. At ang pangalawa, ang patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Napakaraming nasawi doon mga kaibigan. At katunayan, kahapon ibinalita na 13 sa mga officials ng Hezbollah ang inilibing na. Maging bahagi ng IRGC na nasa Lebanon ay nasawi. Huwag niyong kakalimutan ang dalawang iyan sapagat napaka-importante ng dalawang iyan sa isinagawang pag-uusap ng Amerika-Iran sa Pakistan. Ngayon mga kaibigan, nagkausap sila pero ayon sa Vice President ng Amerika na si J.D. Vance, wala. Wala silang napagkasunduan. Gumastos lang sila. Nagsayang lang sila ng oras at wala pa ring nangyari.
Nangangahulugan ito mga kaibigan na talagang nananatili ang matinding tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, lalong-lalo na't nangako na naman itong si US President Donald Trump na wala ng choice ang Iran kundi makipag-deal. At kung hindi, mga matitinding airstrike ang kanilang gagawin, matindi pa sa mga nauna nilang ginawang pag-atake katuwang ang Israel. Paano naman makakaapekto ang dalawang bagay na ating nabanggit sa pag-uusap ng Amerika at Iran? Ganito yan mga kaibigan. Iginigiit ng Iran na kinakailangang ihinto na rin ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Yan kasi ang isa sa mga puntos ng Iran. Pero mga kaibigan, ang problema, ayaw paawat ng Israel. Iginigiit ng Israel na hindi kasama sa ceasefire ang digmaan ng Israel at ng Hezbollah. Sinigondahan naman ito ng Vice President ng Amerika na si J.D. Vance na siya namang humarap sa delegado ng Iran sa Pakistan. Diyan pa lang sa puntong iyan, paano sila magkakasundo? Eto pa mga kaibigan, ang pangalawa, ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon kay President Donald Trump, kapag hindi yan bubuksan muli, napakatindi ng kanilang gagawing pag-atake. Ngayon, paano nga ito bubuksan ng Iran gayong ang Israel ayaw paawat? Isa kasi mga kaibigan sa dahilan kung bakit isinara ito dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Hezbollah. At dahil dito, nagbigay ng matinding babala si US President Donald Trump. Ayon sa kanya, meron silang gagawin na hindi pa nalalaman ng Iran. Nagbigay din ito ng final warning sa Iran. Pero umaasa ang Iran na magkakaroon pa ng muling pag-uusap ang United States of America at ang kanilang delegasyon. Samantala, inutusan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang gabinete na magkasa ng pag-uusap sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Pero ang nangyari mga kaibigan, tumanggi ang Hezbollah ng pag-uusap. Sa pagtanggi ng Hezbollah at ng Israel sa kanilang pag-uusap, tila kinandado ng Israel at Hezbollah ang sanay pag-asa na magkakasundo ang Amerika at Iran. Dahil sa pagtanggi nila, maaaring magpatuloy ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Sana nga mga kaibigan ay wala nang mangyaring pag-atake ng magkabilang panig. Pero kung ano ang magiging kahihinatnan kung meron mang kasunod na pag-uusap ang Amerika at Iran, yan ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!